Bakit sa ipitana? Yun lang meron din eh, kaya na ay mga bawal. Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Ngayon naman, punta naman kami ng Area 1. Pero hindi po namin nakasama si Jigger Jr. May gagawin daw sila na project kasama ng kanyang mga classmates. So mukhang ito na po yung simula mga kaprobinsya. Habang lumalaki yung bata, para nagsimula na siya maging independent ba. So ang kasama namin dito ngayon si Jigger Third. Hello Third! Hi kaprobinsya. At si Mrs. Lalo na siguro pag mag-aral na si Jigger Jr. sa kolehiyo, siguro hindi na natin siya makasama or paminsan-minsan na lang. Ngayon pa lang na grade 11 pa lang siya, nagsimula na hindi namin siya makasama palagi. Nasa Bais tayo, Bais. Papalapit na pong pista dito sa Bais mga kaprobinsya. Marami na pong mga activity dito. At pasok muna tayo sa Changi. Bibili tayo ng para pang ulam. Paunay dyan. Dyan po tayo palagi mamili ng mga avocado, mga recado kasi mura. Mura lang basta paunay. Yung mga galing pa sa bundok, yung mga binibinta nila dyan. Bili tayo ng crabs. Maghanap tayo ng kuan, paparkingan dito. Dito lang tayo magpark. Uy! Vlog ka? Ga-vlog ako. Okay na daw guys. Okay na daw guys. Okay na tayo. Kaibigan natin oh. Andy. Andy Bainlaygas, kaibigan natin sa DE o Bais City. Medyo distansya po yung nilalakad natin mga kaprobinsya, pero sanay naman tayo kasi hindi tayo makapag-parking dyan, baka mahuli tayo. May mga traffic hit or mga traffic enforcer. Uy! Kaibigan natin para mayungod. Dong, lambay dong. Lambay oh. Pila yun dong? Limango na dong. 20 kilo. Anak, sa kilo lagi na wala. Di pa manari jo. Agak sa kilo na? Kanila. 300 per kilo yung lambay. Ako mo ito naman tanan yung ganyan na. Ay gani to. Jara dong kapinda dong. Sige. Salamat kayo. Ay lambay dai. Oh, apilin na video lang. Yan. Mga pandre, kaninja o mga seafoods. Ito po sayan di ka? Ha? Sayan. Saka, palit mo ganyan habo na. 150 ang kilo are ya. Mga badyaw. Okay, thank you. Salamat. Bye, Joseph. Lakaw na ko, kaya wala yung kay kaplite, Jod. Kawadaan. Ha? Kawadaan, may nagana ng sponsor. Okay, go. Ya. Bilis ko ay TikTok yun eh. Para. Kakagaya, gipamon po no, mga sisilyo di aron. Mga tatabing tipi na dong ka. Dong ka, pan ka. Kasi makadumdum. Tipid. Kasi kadumdum na kahit ito yung mga. Sige kung ato sila.
na dito. Oh, para bukid eh, bukid. Yan po, kaibigan natin. Tricycle driver dito sa Bais. Marami po tayong kaibigan dito mga kaprobinsya. Dito tayo dadaan. Oh. Dito po mga kaprobinsya, may bago po sila ang Changi. Pero hindi pa tapos. So dito lang muna sila nag-display. Ito po yung bago lang Changi sa Bais City. Pero hindi pa tapos yung pag-construct. Pag mag-open to, maganda na yung Bais. Sa ngayon parang kanya-kanyang diskarte yung mga tao. Si Jigger Jr. na hindi pa daw sila nakasakay ng bus, pupunta ng Manoyod. So balikan natin doon para ingatin natin sila sa Manoyod kasama yung mga classmates niya. Buti na lang hindi pa tayo nakaalis dito sa Bais. Ano pa tayo sa Changi. Wala ka kita na to. Kita. Hi. Oh, Tamisong Crossing. Dan sulan. Maglagaw-lagaw. Ay, salamat ko sa iyo. Kaya ako balik Ah, sige. Sige. Ay, liur ka. Kusog-kusog gamay. Sige. Sige. Ay, sa me. Sige. Bye-bye, Jigs. Bye-bye, Jigs. Bye-bye. Bye-bye, brother. Natin na po natin si Jigger mga kaprobinsya kasama yung mga classmates niya. Nasa Manhoyod po tayo. At dito po, malakas siguro yung hangin kagabi or ulan. Natumba yung mga tubo dito. Yung nasa gitna. Kaya no? Parang napakalakas siguro na ang hangin. Yan. Natumba yung mga tanim na tubo. Daanan namin yung kapatid ni Mrs. Baka andyan yun sa bahay nila ngayon. Si Konsehala Clavel Balbon. Huli ka! Galing sana namin doon sa area 1 yung kapatid ni Mrs. Pero doon sila galing. Kagabi doon sila natulog. Sa bahay nila ni Kapitana. So, hindi na sila sumama. Kasi galing sila doon. Andito na po kami sa area 1 at magpakuha naman tayo ng mais. Pero kailangan piliin. Kadalasan sa mga mais dyan, medyo may katigasan na. Malapit na yan ma-harvest mga kaprobinsya, yung mga mais natin. Si Mrs. po yung nag-request na nilaga ng mais. Yung mga saging ito, mataba. Yan, kardaba. At may bunga na dito. Napakadali lang sa mga mais mga kaprobinsya. Parang kailan lang yung tinanim. Tapos ngayon yung iba pwede na harvestin. Dati po
sila si mama pag wala na kaming bigas. Tapos may tanim kami na mais. Ang ginawa po namin, kinuha po namin yung medyo laya na, yung kulay brown. Pinili lang namin. Tapos gilubo at ipagiling lang sa bato. Sa mga nakakaalam dyan or sa mga nag-experience naman ganyang klaseng gilingan, yung mano-mano lang ang gamit. Pang kuan lang, pang survival lang. Yung mga ganyan yung mga kulay brown na. Yan po ang kinuha. Ang tawag po sa amin sa Bisaya, gihala ra. Hala. Or gipili lang yung mga medyo matigas. Pero next week to, mas marami na dito yung laya compare sa kulay green. Ngayon nga nagkuha tayo. Sinunggil yung nagkuha, pero pinili lang yung mga kuan. Medyo malambot pa, humok pa. Yung mga napir natin doon mataba na, kulay green din kasi palaging umuulan. Kagabi daw malakas daw yung ulan dito sa area 1. At may natira pa tayo doon sa likuran na napir. Hindi pa tayo nakakuha dito ng napier kasi marami pa tayong napier doon sa area 2. Ubusin pa namin yung mga napier doon sa area 2, tsaka natin kunin yung napier dito. Marami po tayong tinanim dito. Dati po nagtanim tayo ng mani dyan. Mani yung tinanim natin. Medyo marami po yung na-harvest natin ng mani dyan. At napaka-trabahoso po sa mani. Madali na yung pagbunot, pero yung pagtanggal sa laman galing sa kaniyang mga ugat, doon po tayo matagalan. At nasubukan po natin yan dati dito. Nasubukan din natin magtanim ng munggo dyan. Munggo, mais. No, may mga kambing pa tayo dito. Kambing at saka manok. Pero ngayon wala na tayong alaga dito. So yung dati nating kambingan maging taniman ng kahit anong klaseng pwedeng itanim. Ngayon po may mga hukay na dito kasi taniman to ng kape, tsaka lagyan muna ng mga animal manure, tsaka itanim yung kape dyan. Tapos may dwarf din tayo na itanim dito. Nakasikip po si kapitana ng dwarf na niyog. Yan po ang maganda kasi sa loob lang ng mga ilang taon mamunga agad yung mga niyog na yan. Okay. Ano na yan ay? Ano yan? Yung alimango. Alimango. Kuan sa nakong ininit yung mga gatman. Oy, buhi pa dito? Buhi pa. Di akong talugit yung mata. Nya kay mga anak ko hindi yung padaan. Musukol di ay? Oo, nya. Kinahanglan yun na siya brasando. Kailangan na yung mga sa itong ilalong naman na yung mga yumot. ka. Wala gadisi na aluta. Bagong gupit si tatay oh. Dito ko na lang sa pagsakan kay nako nung ada pandito. Kasi gayon ako. Ande, si Boss Ande. Kaya wala kita na ako dito. Bulong ni ba butos pang cangkis daan wala. Bagong gupit si tatay oh. Murag gaida daguan this size. Ka. Lalis kay pila ko na itadawa yung sa sintay size ang. Ali mo dagay kay. Bugada 58 pa ko na. Ulam may kunin mo. Si Ter oh, naligo agad. Yan po ang pinunta niya dito. Yan. Hello Ter. Kaya di salong pa. Aliw na aliw sa dito mga kaprobinsya. Yan po ang happiness niya pag pumunta kami dito. Okay. Sinog ba? Sinog bang ata? Inihaw? O gisugno naman ang pormaha? Parang gisugno na. Hindi, inihaw. Hindi na yan ihaw. Sugnod na? Na ito na kare usaga siga na oh. Hindi, wala pa na. May palot. Oh, may palot eh. Di na siya. May gigingong gilayo sa Bisaya. Kamay luto na lang ni. Sila po tuod. Oh. Tapos isugnod. Sugbat siya kusog. Inya, bit. Ito na?
Basta matigas na. Pwede na yan isumba. Iihaw. Naitom na. Pa! Ang sunod buong semana. Eh, maggutom ka na naman yaya. Ay, At siya magdapit sa kamarina gani niya. kung ano man, makakalaala naman. Hindi nila dapit sa lusog. Kahala ka sa naman. Kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Saan nga natin? Adidas? Oh, saan yun? Adidas. Kuwan kanin. May alimango. May umba. May sinaing na mais. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Malis. Adili na oh. Kaya wala nga po ikuan. Malits. Jadi aku arah. Wala? Paano? Gabriel mo po. Kaya Jing. Napay humok ana doon din? Hindi kayo. Lumok. Ikaw rin pili. Pislitara. Pislitara. Saan mo, Jo? Uli na ha? Kani daw kay kinamalaksang man. Kapan mo ito dito? Napa kay hindi na tinuod pa ni kayo ha. Taas mo. Taon yan. Ay hindi. Hala. Nadungan mo sa simuday. Ang pera na. Ay, baso dito. Gabal, di ka makita sa Rob. Lewang. Wala na tayo taon. No, pag ako ah. Wala ba? Kanya, may bata. Ako Dani Guan, Dani Siglis. Recap din sa barangay Sinalaan. Kain tayo. Ano tayo? Ato ito, next kay... Bigay ka diya. Tul. Ano mo? Barang Dani, sa tanong Barang Dani Siglis, barangay Pandalaan. Advance sa pipista. Kap, sunada na kayo, oh. Kag nagmara sa Gusto kayo magka-shot ba? Belated happy birthday kay RG Sparsia. Dong, belated happy birthday. Anak ko siya sa ating kaibigan na si Boss Russell John Sparsia at Lola Star. Yung nakapunta dito dati sa Area 1 at saka sa Area 2. Balik ka na bakterya. Watching from Canada. Boss, ma'am, amping mo dia. Ito. Pre, maglawas mo yan. Wala na bakterya. Yung mga kasama namin dito, busog na daw sila. Yung mga bisita ni Tatay. Bago pa itong anak, sa bulan. Ulan, bro. Tres media. Ano na baboy sa oras tinuig man o sa mga Mga Bisaya. Malumuyan to. Kaya kung alam to sa tahok naman. No, mga taho praman niya, mga pasaw. Magkaong mga pasaw nga hinimo sa mga kinikan. Natural. Kaya Alam kaon mga kay oh. Kaong katil daw. Ikaw na? Wala kayo. Pagbaho ka rin yun. Hindi nga kami. Wala kung mantika anang baboy nga sa una. Pwede naman yung wala yung sila. Oh, sige. Tayo. Ay, bawo. Uwi na po kami mga kaprobinsya. Uwi na nakasayaw si Tatay ng Chacha. Kasi nalasing na. Na-lockdown na si Tatay kasi doon sa Baes. Mukha nag-inuman pa sila doon. Tapos nang nakauwi siya, inuman na naman. Kaya awa na. Na-knockdown na si Tatay. Si Third, parang 5 beses siguro sa balik-balik sa puli lang ni Tatay. Naligo. Third? Hello Third. Are you okay?
Third. Yan po ang gusto ni Jigger Third dito sa area ni tatay at nanay. Maligo. Mga kaprobinsya, andito naman tayo sa area to ngayon. At tuloy yung trabaho natin dito. At i-update ko po kayo sa ating pan dito. Noong una po inayos natin yung ating pan, yung labasan ng tubig. Kasi tumagos sa ilalim yung tubig ng ating pan. At nabahala tayo, baka tuluyang gumuho yung lupa sa ating pan dito. At maanod yung mga isda natin papunta sa sapa. Yan po oh. Yan. Flowing na yung tubig natin. Sa loob ng mga ilang taon, na solve po namin yung problema sa ating pan dito. Yan. So ang ginawa lang namin dito mga kaprobinsya, hinukay namin dyan at hinanap yung tubig kung saan dumaan. Pagkatapos tinanggal yung lupa at saka nang nakita na namin yung tubig kung saan tumagos, hinarangan namin ng mga sako sa harina na may lupa, tapos kinumpak at effective naman yung ginawa namin. Hindi na siya tumagos ilalim. Hindi katulad nung una na parang stagnant yung tubig natin kasi dun sa ilalim tumagos yung tubig. Nung una kahit ano-ano lang yung naisip namin, ginawa namin nung una, nilagyan namin ng trapal para harang sa tumagos ng tubig, pero hindi po effective yung ginawa namin. So naisipan namin na yung sako ng harina yung ilagay namin na pangharang, tapos ikumpak. Yan, at ito na po ngayon yung ating pan dito. At pag hindi pa namin na-solve mga kaprobinsya, napakahirap ayusin to kasi kailangan tong hukayin lahat tapos isiminto. Pero sako lang pala ng harina ang katapat sa aming problema dito. Yun lang pa ang solusyon. Yan. At ngayon makikita natin na malakas yung flowing sa ating tubig dito sa ating pan. At nung naayos natin yung ating pan dito mga kaprobinsya, lumalim na din yung tubig. Napakaingay sa ating mga alaga oh. Noong una po pinakita ko po sa inyo na nabawasan yung tubig sa gilid, yung marking ng tubig, parang nasa mga lagpas ng dangaw yung nabawas. Pero ngayon dahil naayos na po natin, lumalim na. Ayan o. At tingnan po natin yung ating mga tilapia. Pag malakas yung flowing ng tubig natin, parang healthy sila mga kaprobinsya. May kasyuso yung mga ginya natin o bingala kasi naghagis tayo ng feed sa ating mga tilapia. Gusto din nilang mahingi ng pagkain oh. Yan. Napakaingay. Lumalapit sila oh. Kasi naghagis tayo ng pagkain sa ating mga isda. Sayang yung third batch ng ating mga sisiw, hindi sila nakasurvive sa mga nakaraang linggo dahil napakalamig dito sa atin. Tapos may mga tibak sila, tibak sa paa. Pag dumami na po yung ating asula dito mga kaprobinsya, wala na po tayong problema sa pagkain sa ating mga tilapia. At dito po, yan,
Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, dito po kinuha na po natin yung mga hito dito. Pero sa ngayon may 3 na hito na nakatira dito. 3 lang. Kasi yung mga hito natin nilipat natin doon sa may trapal at tumakas yung iba. At may 3 na dito nakapunta. Bumalik dito sa dati nilang tirahan. At yung asulan natin ngayon, nagsimula na silang dumami. Ilan lang yung nilagay natin dyan. At ngayon meron na sa gilid. Hiyang na hiyang po yung asula dito sa pan na to. So ang purpose po natin kung bakit natin nilipat yung ating mga hito doon sa may trapal pan, para makapagparami tayo ng mga asula dito. At dito naman nilagyan po dito ng mga maliliit na tilapia. At napapansin po namin na napakabilis nilang lumaki mga kaprobinsya. Yan. At yung asula hindi na dumami. Kasi yung mga maliliit na asula na yung sana ang lumaki, hinahailan nila. Dito namin nilagay yung mga maliliit na tilapia, yung iba kasi nasayangan kami. Galing po yan sa ating kapalpan nung hinarvest natin yung mga tilapia doon. At inalagaan na lang namin. So ang mangyari po dito, yung pan na ito mga kaprobinsya, tilapia na lang yung alagaan natin dito. Tapos pag lumaki na sila, harvestin na natin. At yung asulan natin dito mga kaprobinsya, napakabilis dumami. Yan. Dati po may kakilala tayo. Nag-usap kami kung alin yung maganda, asula or Madre de Agua. Sabi niya, doon siya sa Madre de Agua kasi wala nang maintenance. Pag magputol tayo, iwanan lang natin, kusa lang silang dumami or kusa lang tumubo yung mga saha, mga sanga. Para sa akin naman, pag may area tayo na pwedeng lagyan ng pan para sa asula, mas gusto ko yung asula. Kasi pag magka-harvest tayo, halimbawa magka-harvest tayo ngayon, sa loob ng 1 linggo, pwede naman tayo mag-harvest ulit. Hindi katulad sa Madre de Agua na maghintay pa tayo ng mga ilang buwan bago tayo maka-harvest ulit. At yung patunay dito, yung ating asula pan. Kasi sa mga nakarang araw pa lang tayo dito naka-harvest at ngayon marami na naman. At yung mga hito natin dito ngayon, gawin lang natin silang pit. Kasi dati 2,000 heads po sila, pero ngayon nasa mga 20 plus na lang yung natira sa ating mga hito. Pero pag mag-breed yung nasa kabila, yung 3 doon, yun po ang maganda. Sana mag-breed sila. Kasi 3 lang sila doon, tapos malaki yung area nila, yung andun sa kabilang madpan natin. Tingnan din natin yung ating bunker dati na ngayon kinonvert natin into asula pan. Kasi nilagyan po namin ng trapal para hindi tumagos yung tubig sa ilalim. Nung una po, diretso na namin na nilagyan ng tubig yung ating bunker. Ang nangyari, tumagos yung tubig sa ilalim. At wala naman sana problema kasi unlimited yung tubig natin dito. Ang problema, maging maputik yung area dito. So ang ginawa namin, nilagyan ng trapal. At yan na po. Yan, effective po yung ating ginawa. Hindi na tumagos ilalim yung tubig dahil sa trapal na nilagay natin. So marami na So hindi magtagal, makaharvest na tayo sa ating mga asula. At napakinabangan na natin yung ating bunker na hindi na sana natin magamit.
Si Batang. Si Batang yung andito sa labas at si Quinay. Yan. At yung isa nating baka na lumalaga doon. Tatlo po yung pinalabas natin. Kasi yan po ang suggest sa ating mga followers na ilabas palagi yung mga babae nating baka para madaling maglandi. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Sir Paul Perez, watching from Mandawi. Sir, shoutout po sa inyo dia. Shoutout naman kay June Tabigni from Kotsibu, Alaska. Sir, shout out po. Belated happy birthday kay Kane Baksen. Greetings from Alicia's Vlog. Belated happy birthday also kay Nuno Augusto Inyo. Birthday niya August 21. Sir, belated happy birthday. Shout out kay Arnold Bahas, watching from Tarlac. Shout out ni na Jory Ame at Dr. Junali Gervasio, watching from Toronto, Canada. Shoutout kay Vicente Junior Pasqua from Toronto, Canada. Shoutout kay Frank Joe from Canada. Shoutout kay Roy Umali from Taguig. Shoutout kay Jumer Soriano from Cagayan Valley. At sa mga hindi ko po na shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po.